Pinag-aralan po natin ang life of Christ. This week, last week, nasa Lucas tayo. This week, nasa Lucas ulit. Pero next week, nasa Mateo naman tayo. Kasi yun po yung mga actual na pagkakasunod-sunod. Ito yung napakaganda po sa series po natin. Ngayon po ay ang pagpapatuloy sa Luke chapter 2. Ngayon naman po, aabante tayo ng ilang araw kung saan ang Panginoong Yesus naman po ay dinedicate, inihandog sa templo. No? Jesus Christ was presented at the temple. So, itong mga pangyayari na po ito, araw lang ang pagitan. Mula nang ipanganak ang Panginoong Yesus, mula nang dinalaw siya ng mga pastol, araw lamang po ito. Hinati ko po sa tatlong bahagi kung saan uusapan po natin yung una, yung pagkakahandog or yung presentation sa Panginoong Yesus, yung pagde-dedicate sa Kanya. Pangalawa, yung kapahayagan ng isang matanda na merong special na revelation ng Diyos, walang iba kundi si Simeon. At pangatlo po ay ganun din, isang matandang babae naman, ang kanyang kagalakan nang makaharap niya, makita niya ang inaasahan na pagpapalaya sa Israel o sa Jerusalem ayon sa kanyang pagkakabanggit sa mga talata. Umpisahan ko po ang mga talata sa chapter 2 ng Lucas, verse 22. Ito po ang sinasabi sa unang bahagi po, yung presentation or pag-dedicate sa Panginoong Yesus. Sa atin po, sa panahon po natin, tayong mga mananampalataya, hindi po natin ginagawa yung binyag ng bata. Ang ginagawa po natin sa mga bata na wala pang kamalayan, ang tawag po doon ay dedication. Inihahandog po natin sa Panginoon o itinatalaga natin. Tayo, halimbawa, tayong mga magulang o kayo po, yung mga wala pang anak, pagdating ng araw, ikay mananampalataya, ang asawa mo'y mananampalataya, nagkaanak kayo, itatalaga ninyo, ihahandog nyo sa Diyos ang inyong anak. Na nawa ang kanyang buhay ay gabayan at patnubayan siya ng Diyos, lumaki siya ng may pag-ibig at takot sa Diyos. Na siya maging mananampalataya rin. Sumampalataya sa Panginoong Yesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Then pagdating ng takdang oras nang kaya niya na talagang magdesisyon para sa kanyang sarili, doon na po mangyayari yung pagpapabautismo sa tubig. Okay? Kaya po dito sa gagawin ng mga magulang ng Panginoong Yesus, ito po ay sinusunod po nila under the Jewish law, sa kautusan. No? Madalas po nababanggit ko po dito, ang kautusan po sa mga Israelita ay hindi lang 10, sa pagkakaalam nating 10 commandments lang. Hindi po, 600 po yan mahigit. At yung ilang bagay na pag-uusapan po natin dito ay kabilang po o kasama po doon sa mahigit 600 kautusan sa mga Israelita. Sabi po dito sa verse 22 to 24, nang sumapit na ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkapares na ibong bato-bato o kaya'y 2 inakay na kalapati. Stop muna po tayo dyan. Okay? So dito po sa unang bahagi na nabanggit na ayon sa tupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises. Okay? So yung paglilinis po sa kanila po kasi sa kautusan po nila, no, ang babae pong nireregla ay tinuturing na marumi. At bibilang po yan ng 7 araw bago siya maging malinis. Ngayon naman po sa case ni Mary, nung siya'y nanganak, may dugo di ba? Itinuring siyang marumi. Tapos sa pagbilang ng araw, sa kanila po kasi, yung mga batang inihahandog sa Diyos, ilang taon, ilang edad. Okay, tingnan po natin sa 8 araw ng kapanganakan o pagkakatawang tao ng anak ng Diyos o ang lahat ng Israelitang batang lalaki ay tutuliin. Okay? Yan po yung kanilang
covenant na binigay nino, binigay ng Diyos kay Abraham pa lang. Wala pa si Moses, iniutos na po ng Diyos sa kanila yan. Okay? Tapos noon, sabi kasi dito sa Exodus chapter 13 verse 2, no? Ilaan ninyo sa akin ang mga panganay, pagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop. Saan naman ito papasok? Yung pong pag-dedicate na ng mga magulang. Kapag gusto nyo pong malaman or mabasa sa Bible kung saan itong mga 600 na kautusan na to, karamihan po rito nasa Leviticus. Okay? Ang sabi sa Leviticus chapter 12, verse 2 to 4, sabi, ganito ang sabihin mo sa bayang Israel, kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, 7 araw siyang ituturing na marumi. Tulad ng panahong siya'y may regla. Pagdating na ika-8 araw, dapat nang tuliin ng sanggol. Kaya nga, ang 8th day ang pagtutuli. Tapos noon, 33 araw pa ang hihintayin ng ina bago siya ituring na malinis. So, only 7 days, marumi siya, 33 araw pa, so 40 days. No? 33 araw pa ang hihintayin bago siya ituring na malinis. Hindi siya dapat humawak na anumang bagay na sagrado at hindi rin dapat pumasok sa santuario hanggang hindi natatapos ang takdang panahon. Okay, so kailan lang siya pwedeng lumabas? Kailan lang siya ituturing na malinis na? Itong babaeng nanganak after 40 days. At dito nga, kaya nga sabi dun sa una, nang sumapit na ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis, ayon sa kautusan ni Moises, pumunta na sila sa Jerusalem. Saan na sila pumunta sa Jerusalem? Sa templo. Doon na po i-dedicate, ihahandog ang sanggol, ang kanilang anak. Sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay tatalaga sa Panginoon. Ito nga yung binasa ko kanina sa Exodus 13. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan pa rin. Okay? So nagfulfill talaga po sila ng kautusan sa mga Israelita. Ngayon naman, nag-alay naman sila ng handog. Ano bang nakasulat sa kautusan pagdating sa usapin ng paghahandog? Ito po ang sinasabi. Leviticus chapter 12 pa rin. Ang sabi sa verse 6 naman, kung tapos na ang panahon ng kanyang paglilinis, siya ay maghahandog kay Yahweh. Maging lalaki o babae man ang kanyang anak. Magdadala siya sa pari sa may pintuan ng toldang tipanan ng, anong dadaling handog? Isang tupang 1 taong gulang. Bilang handog na susunugin at isang kalapati o bato-bato bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Okay. Paghahandog po, ang ihahandog, kalapati, tsaka tupa. Yun yung standard. Okay? Pero meron pong exemption. Ang sabi naman po sa verse 8, kung hindi niya kayang maghandog ng tupa, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati. Ang isa'y handog na susunugit, ang isa naman ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Matapos ihandog ng pari ang mga ito, tuturing ng malinis ang ina. So, binibigyan kong diin ito kasi baka habang binabasa mo, magtataka, bakit ba pinagagagawa yung mga bagay na yan? Namuhay po sila. Si Mary at si Joseph, nagpasako po sila sa ilalim ng kautusan. Kaya nang isinilang po ang Panginoong Hesus, tinutupad din po nila ang kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Okay? Ngayon, anong sitwasyon? Magkapares na ibong bato-bato ang kanilang dala. Ang ibig pong sabihin, hindi nila afford ang tupa. Kaya yung exemption na kung hindi mo kaya ng tupa, instead na isang tupa at isang ibon, magiging 2 ibon na lang dahil hindi afford. Okay? Ngayon, anong gusto ipakita sa atin ito? Ang ating Panginoong Hesus po, lagi po nating pinag-uusapan dito. With all humility, nagkatawang tao po siya. Hindi siya isinilang na anak ng hari o reyna. Hindi siya isinilang sa loob ng isang palasyo. Hindi siya isinilang sa mga magulang na makapangyarihan, maimpluwensya, at
kilala sa kanilang lipunan. Hindi. Ang ating Panginoong Hesus po, nung siya ay nagkatawang tao, sobrang kababaan. At isa po itong patunay na hindi afford ng magulang niya sa kanilang paghahandog na magdala ng tupa at isang ibon. Kundi, 2 ibon lang ang kaya nila. Patunay na talagay sila'y mga mahirap lang. Okay? So, dito pinakikita po natin na ang Panginoong Yesus, nung siya'y nagkatawang tao, ay talagang andun yung kanyang kababaang loob. Anong sabi sa Philippians chapter 2, verse 6 to 11? Bagamat siya'y Diyos, hindi niya ipinagpilitan. Anong ginawa niya? Hinubad niya yung kanyang glory. He left His majesty in heaven para mag-anyong tao na makasalanan katulad natin. Bakit? Kasi ililigtas niya tayo. Kinalimutan niya, tinalikuran niya muna yan. Yung kanyang napakagandang kalagayan sa langit. Kinailangan ba niya magkatawang tao kasi kailangan niya tayo? Hindi niya po tayo kailangan. Mahal niya tayo, kaya po niya iniwan ang kanyang glory sa langit. At sa kanyang pag-iwan ng kanyang kaluwalhatian at karangyaan sa langit, nung pumarito po siya, buong kababaan. Sa anumang kaparaan ang pwede nating i-describe yung kababaang ginawa ng Panginoong Hesus, ginawa niya po yun. Diba, nung mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung mga fulfillment ng prophecy. Hanggang yung sa kanyang libingan, yung kanyang naging buhay, sinilang siya na ang magulang, ang tatay niya, karpintero lang. Yung kanyang pamumuhay, sobrang baba. At yan po yung napakagandang example na iniwan po sa atin ng Panginoong Hesus. Lalo na po sa atin ng mga tagasunod niya. Matutunan po natin yung kababaang loob. Hindi naman, actually, hindi kailangan ng Panginoong Hesus na magpakababa ng ganun eh. Pero yun yung kanyang ninais. Ito yung kalooban ng Diyos. Ang mula sa pagkakasilang hanggang sa kanyang buong buhay, andun yung kababaan. So dito po sa unang bahagi na pinag-uusapan po natin, yung paghahandog ng kanyang mga magulang, binibigyan din po natin dito yung humility ng ating Panginoong Hesus. Bagamat baby pa naman siya noon, pero ito'y inayos ng lahat ng Panginoon. Inayos ng lahat ng Diyos na ipinapakita at itinuturo sa atin na ang Panginoong Hesus ay sobra niyang ibinaba ang kanyang sarili. Hanggang kamatayan, di ba? Yung kalagayan niya doon sa pagitan ng 2 kriminal, sobrang baba. Hindi naman siya nagkasala eh. Hindi siya kriminal pero tinanggap niya yung kalagayan na yun. Dahil ito ang nais niya na iparating sa atin. Kahit siya ang kataas-taasang Diyos, siya ang makapangyarihan sa lahat, siya ang lumikha ng lahat, siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Pinili niya na tanggapin ang lahat ng yun. Pinili niya na pagdaanan ng lahat ng yun. Dahil yan ang nais niya. Kaya pag inuutos po ng ating Panginoong Hesus sa atin na magpakababa tayo, na sinasabi niya ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Ginawa niya muna yun bago niya tayo turuan. Okay? So, pangalawang bahagi naman po dito, no? So, nangyari na, nagawa na po nila yung kailangan nilang gawin. Nang ando na po sila sa loob ng templo, may isa naman pong matandang lalaki na lumapit sa kanila. Sabi po dito sa verse 25, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos, at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at ni Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Sa verse 29 naman, sabi, ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas.
na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa bayang Israel. Yan. So dito po sa pangalawang bahagi naman, ang banal na spirito ay kumilos sa buhay ni Simeon. Ang description po kay Simeon sa una, sa verse 25, no, sabi kanina, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos. At yung kanyang buhay ay kanyang itinalaga na saan? Sa paghihintay ng katubusan ng Israel. And special mention po ito, mga kapatid, no? Yung nasa kanya ang Holy Spirit. Tandaan po natin, nang tayo po, mga mananampalataya, after ng Panginoong Isus ay may pako sa krus, ipinangako niya, pagbalik niya sa Ama, bababa ang Espiritu Santo. Pero this is special case. Itong si Simeon, nasa kanya ang Holy Spirit. Hindi natin pwedeng itanggi yan. Nakalagay sa Bible yan. Bagamat naniniwala tayo, ang banal na Espiritu ay bababa sa mga mananampalataya ng Panginoong Yesus, si Simeon, maaga, nasa kanya na ang banal na Espiritu. At may pahayag ang banal na Espiritu sa kanya. Hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang tagapagligtas ng Israel. Hindi ko nga alam kung ilang taon na siya. Sa case po nito ni Simeon, dahil nga po talagang kumikilos ang Diyos sa kanya. Hindi naman dahil mabait siya, kaya nasa kanya ang banal na spirito, no? Siya po ay malinaw na mananampalataya ng Diyos. Hindi siya kay Jesus Christ na nanampalataya siya sa Diyos. But Jesus Christ, God the Father, Jesus Christ, and God the Holy Spirit is one God. Si Simeon, nanampalataya sa Diyos, kaya nasa sa kanya ang banal na spirito. He is a special case. No? At di po natin maitatanggi yan, nakasulat po yan sa Bible. At ang pagkilos ng banal na spirito sa kanya, dahil sa kanyang pagiging follower o mananampalataya ng Diyos, andun yung pagkilos. At yung timing na andun sa temple, si Joseph, si Mary, at ang baby Jesus, he was led by the Holy Spirit. Na andun na po ang bata. Ang sinabi sa Bible, basta nang nakita niya na, anong ginawa niya? Kinarga niya ang bata at siya ay nagpuri sa Diyos. Nagpuri siya. Bakit? Kasi tinupad ng Diyos yung kanyang ipinangako. Na darating talaga ang tagapagligtas. Siguro hindi naman niya iniisip na ako patay, mamamatay na ako, nakita ko na. Hindi eh. Anong reaction niya? Andun yung kanyang kagalakan. Andun yung kanyang pagpupuri. Dahil nangyari na, dumating na yung ipinangakong tagapagligtas, daang-daang taong lumipas na hinihintay ng bayang Israel. Andun na. Ayan na, kaharap niya na. Bagamat baby pa, wala pang ginagawa. Pero alam niya, dahil ito ang revelation sa kanya ng Holy Spirit, na this child, this infant, is the Savior, not just of Israel. Kaya ang sabi niya, siya'y liwanag. He is the light and hope. Hindi lang po ng bansang Israel, kundi ng lahat ng bansa. He is also the hope of all the Gentiles. Di po ba napakaganda nun? Special ang kalagayan po ng mga Israelita. Pero malinaw po sa mga salitang binitawan nito ni Simeon na sabi sa verse 30, yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Hindi lamang sinabing sa harapan ng bansang Israel, hindi. Sa harapan ng lahat ng bansa. Siya po ay ang liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. So dito po napakalinaw na po na nakikita po natin na ang biyaya, ang grace ng Diyos, ang salvation is not exclusive to the Jews. It's also given to the Gentiles.
Sabi sa Isaiah chapter 49 verse 6, "Sinabi sa akin ni Yahweh Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi. Gagawin din kitang liwanag ng mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas." Yan. Napakalilinaw po. Ano kaya kino-cross-reference ko to prove na yung sinasabi ng aklat ni Lucas, hindi lamang doon nang galing kay Lucas. Nagbabalik siya na binabanggit niya yung mga kapahayagan before sa Old Testament na may katotohanan. Yung pahayag na yun ni Simeon, may katotohanan. Na hindi lamang Israel ang pagpapalain, kundi ang lahat ng bansa sa buong daigdig. Okay? Sa verse 33 naman, sabi dito, namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip dahil dito magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Okay, so sa patuloy po na pagpupuri ni Simeon, na nakita niya ng tagapagligtas, nagbigay din po siya ng mga kapahayagan at gayon din warning na rin po kay Mary na ikay darating o makakaranas ka ng matinding kapighatian darating ang araw. Bakit po? Kailan po nangyari yun? Nang ang Panginoong Yesus po ay nakapako sa krus. Nandun po si Mary sa tabi ng krus ng ating Panginoong Yesus. Ikaw nanay ka. Ang anak mo, nandyan sa tabi mo, nakapako sa krus. Ilang sandali na lang mamamatay na. Gaano kasakit yon sa nanay? Di po ba? Ito yung sinabi ni Simeon na darating na makakaranas siya ng matinding kapighatian na parang patalim na itinarak sa kanyang puso. Ay ano naman yung sinasabi na siya ang magiging tanda mula sa langit o mula sa Diyos at tutuligsain siya ng marami. Nakita naman po natin yan nang ang Panginoong Yesus ay nagmi-ministry. Marami pong galit sa Kanya. Marami siyang kaaway. Actually, hindi naman niya inaaway, pero maraming galit sa ginagawa ng Panginoong Yesus. Ayaw nila yung pagtuturo niya, ayaw nila yung kanyang mga kapahayagan, ayaw nila yung kanyang pagpapagaling na may sakit sa araw ng pamamahinga, ayaw nila lahat yan. Kaya anong ginawa nila? Yung pagtuligsa nila, ginusto nila na ang Panginoong Hesus ay madakip, ginusto nila na ang Panginoong Hesus ay maipapatay. Kaya doon sa naunang verse, sabi dito, tandaan mo, sa verse 34, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Kasi po, siya yung cornerstone. Siya yung katitisurang bato. Andyan na sa Israel. Pero anong ginawa ng Israel? Tinanggihan, hindi tinanggap. Hanggang sa panahon natin, 2,000 taon nang nakalipas mula nang ibigay niya ang kanyang buhay dun sa cross. Pero hanggang sa oras na ito, mas marami yung ayaw tanggapin yung katotohanan na kanyang ginawang pagliligtas. Kaya anong mangyayari? May mga maliligtas at may mapapahamak. Dahil hindi nila tinanggap itong cornerstone na ito. Instead na itong bato na ito, ang kanilang pundasyon, ito ang naging kanilang katitisuran. Kaya marami ang mapapahamak at gayon din marami rin naman ang maliligtas. Okay? Verse 36. So tapos na po tayo kay Simeon. Yung kanyang kagalakan, yung kanyang pagpupuri sa Diyos. Sa verse 36, sabi dito, naroroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya ay napakatanda na. Hindi ko alam ito kung napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa. So after 7 years, nabalo na.
At ngayon, 84 na taon na siya na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. So, description kay Ana, isang matandang babae at nag-asawa siya, 7 years lang silang nagkasama ng asawa niya, and then, 84 na taon. Hindi man malinaw po dito kung yun yung age niya, yung 84, or 84 years na siyang balo. Ano po ba ang sitwasyon ng mga balo? Yung mga kabilang, no? Ang sabi sa 1 Timothy 5:5, nung nagbibigay ng habiling si Pablo kay Timothy, paano ituring ang mga balo? Ito po ang kalagayan ng mga balo. Ang mga byuda na walang ibang maaasahan sa buhay ay sa Diyos lamang umaasa. Kaya't patuloy siyang nananalangin araw at gabi. Yan nga ang ginawa ni Ana. Yan yung buhay niya. Ang unawa pa nga ng ibang scholars, talagang after niyang mabalo, hindi na siya umalis doon sa templo. Namuhay siya doon, prayer and fasting. Looking forward for what? Ang sabi dito sa huli, ng oras na iyon, dumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Anong ipinagpasalamat niya? Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Yun po yung kanyang ipinapanalangin. Yun yung kanyang inaasahan. Kasi po, sabi ko nga kanina, ang Israel po, naghihintay po sila ng magpapalaya sa kanila. Naghihintay sila ng magliligtas sa kanila hundreds and hundreds of years before. Umaasa na sila sa darating na yan. At ito si Ana, yun yung kanyang buhay. Yun na yung devotion niya sa Panginoon. By the way, no, propetang babae. So may mga kapahayagan ng Diyos sa kanya. At ang kanyang buhay ay itinalaga-nalaga niya sa Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. At ito ang kanyang ipinagpapasalamat sa Diyos. Na nandun din yung kanyang kagalakan, yung kanyang inaasahan, nakaharap niya ang sanggol at gayon din, ito na ang magpapalaya sa Jerusalem. So napakaganda po ng mga pangyayari na ito. Sandaling oras, sandaling panahon, yung araw na inihandog ang Panginoong Hesus doon sa temple for dedication, meron 2 malinaw na revelation. Alam niyo po, sa kanila po, sa kultura po nila, si Simeon, napakatanda na. Kasi hindi siya mamamatay hanggang niya nakaharap ang tagapagligtas. Si Ana, matanda na din. Kasi 84 years old siya or 84 years na siyang balo, whatever it is, matanda na siya. Kasi po alam niyo sa kanila, sa culture po nila, may bigat po ang say ng matatanda. Ano ibig kong sabihin? Sobrang nire-respeto po ang mga salita ng matatanda. Sadly, sa culture po natin ngayon, parang baliktad. Hindi na ganung binibigyang halaga ang sinasabi ng matatanda. Kaya marami pong lumalaki ng pasaway. Marami ang lumalaki na hindi naniniwala sa warning ng mga matanda, kaya nangyari, napapatiwara. Diba? Kaya ako po, hanga ako sa kultura ng mga Koreano, ng mga Japanese, pati ng Chinese. Bakit? Sa kanila, yung mga lolo nila, ganun nila pinapahalagahan, ganun nila inaalagaan, ganun nila pinakikinggan ng counsel. Dahil naniniwala sila sa wisdom nitong mga matatanda na ito, dapat talaga nating pakinggan yan. Dahil yung years of experience nila, natuto sila dyan. Pero sa atin po sa Pilipinas, hindi ganyan. Kahit sa Amerika, hindi po ganyan. Diba yung sa Amerika, yung matatanda, dinadala nila sa home for the aged, sa home care. Sa atin, yung mga matatanda, di ba nakakita tayo ng mga cases na hindi na ginagalang yung matatanda sa bahay? Minsan, iniiwan na lang. Sa kanila po, hindi. Napakabigat po sa kanila ng mga salita ng mga mas nakatatanda. We should respect the wisdom of the elderly. Ito yung dapat. Okay? So, dito, sabi sa Romans 5:5, sabi ni Paul, hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa
Binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Kung si Simeon, si Ana ay gano'n na lang ang kanilang kagalakan nung nakaharap nila ang sanggol, tayo mga mananampalataya, anong kagalakan natin? Ang kagalakan natin at darating yung oras na tiyak babalik ang ating Panginoon. Nangyari na minsan siyang bumaba rito, nagkatawang tao, at tiyak ang kanyang pinangako na siya'y babalik. Na sinabi ng anghel kung paano ang Panginoong Hesus ay umalis, sa ganoong kaparaanan din siyang babalik. At ito'y inaasahan natin bilang mga mananampalataya na magdudulot lalo ng kagalakan sa atin. Di ba naghihintay tayo ngayon ng may kagalakan? Hindi ba kayo nagagalak na tiyak na darating ang tagapagligtas? Na tiyak na darating ang ating Panginoong Hesus? Di ba may kagalakan tayo dapat? Higit lalo yung kagalakan kapag nangyari na yung oras na yon na sinundo na tayo ng ating Panginoon. Yan yung buhay ng mga mananampalataya. Expecting positively, expecting the imminent return of our King, of our Lord and Savior, Jesus Christ. But while waiting, andun pa rin yung kagalakan natin na namumuhay tayo sa mundo na to na masaya, na nagagalak tayo. Bakit? Dahil tayo ay Kanyang iniligtas. At nang tayo Kanyang ililigtas, nanampalataya tayo sa Kanya, ibinigay sa atin ang karapatan na maging mga anak ng Diyos.